Yeah, so nga yun, tama kayo Kabombo Maria, no? Since nung una nyo akong in-interview, no, nasa Clark pa ako noon nagbabiyahe at sabi ko noon ay nagta-travel ako noon kasi nagkaroon kami ng maraming konsultasyon, ng maraming meeting sa mga iba-iba tang leader ng mga mangingisda patungkol sa ano ang magiging epekto at pagkahanda namin sa itong ng crisis ngayon sa fuel, no, sa ating Mm. bansa. Tama ho kayo, humigit kumulang na isang buwan at ito na ngayon na naranasan na talaga namin ang tunay na epekto nito. At nabawasan talaga ang production o huli namin mangisda kasi marami na talaga sa amin ngayon nakabarado na yung nasa taas na yung mga bangka, hindi nangingisda at naghanap na ng ibang pagkikitaan. At yung subsidiya naman ng pangako ng gobyerno ay hanggang ngayon hindi pa masyadong natatamasa ng ating mga mangingisda dahil according sa balita ay sa sunod na linggo pa ipapalabas at inaatasan yung mga LGU na sana gumalaw din. Pero sad to say na hanggang ngayon marami pa rin hindi naka-enjoy nito at iyon ang problema, no, dahil sa kakulangan ng subsidy at ng kaukulang yung mga information at kaukulang suporta. Kaya malaking dagok ngayon sa aming sektor ng mangingisda, lalong-lalo na sa mga maliliit na mangingisda. Bis lang sa aming bibitaw at pakikipag-usap sa bawat isa mula kasi nung nakaraang linggo, March 27, nagkaroon kami ng National Anti-Poverty Commission Council meeting at hindi nga ako nakadalo dahil nagkaroon din kami ng isang National Mangrove Conference, no, kung nababalitaan ninyo. At siyempre, nandun lahat yung ating mga partners ng mga mangisda, mga leaders. At kahit saan kaming dako ng bansa na nagtitipon-tipon, nagkaroon kami ng mga feedbackings, no, at yung ginagawa naming mga meetings naman kung hindi maka-attend yung iba nating mga leaders ay ano naman yan, may tulad nito may Zoom at nag-updatean kami na nasusumbaybayan namin yung mga talakayan. Yun nga, sabi nga ng taga Bicol, ng taga Mindanao, ng taga Visayas, nasa 30 hanggang 40% ng kabawasan ng aming huli dahil sa hindi sa walang huli, kundi wala talagang nangisda dahil walang pagsuporta doon sa mahal na gasolina. 'Yon ang nagiging partial information na aming sinishare sa bawat isa. Yes, sabi ko kanina, 'yon nga, lalong-lalo na itong mga mga kasamahan na gumagamit ng bangkang motor na nangingisda doon sa malalayo ng mga open sea, yung tinatawag natin na deep sea fishing, no, lalong-lalo na from Palawan up to Babuyan Street, no, at dito rin sa fishing Pacific Ocean. Yon talaga ang maraming kabawasan sa pangisdaan, yung mga deep sea fishing, no, na mga mangingisda natin na dahil sa layo ng kanilang pinangingisdaan at minsan walang kasiguruhan kung makahuli sila ng isda sa puhunan pa lang malaki na. So talagang halos kalahati, sabi ko nga 40% ng ating mga mangingisda na yon ay huminto muna at hindi naman sinasabi na totally huminto, kundi yung mga traditional or mga dating ginagawa nila na doon pumupunta sa malayo, ngayon dito na lang sa malapit nangingisda, which is kukunti talaga ang huli dahil hindi kayang suportahan o hindi kayang bawiin yung sa huli, yung gasto sa gasolina at iba pa. At yung mga baon naming mga bigas at iba mga commodities nagmahalan din, kaya mas lalong lumaki yon, no, yung mga ice mahal din, no, mahal din yon, kaya yun ang epekto. Ang isda naman namin sa ngayon ay gusto din namin, nagsabi namin saan kahit pamahalan din natin yung ating isda, pero naman, medyo hindi namin kaya sa ngayon kasi wala pa namang utos ang ating pamahalaan, authority na magpataas ng presyo ng aming mga isda dahil pagdating namin sa mga ports, konti lang talaga ang tinaas ng presyo ng aming huli dahil may regulation din doon sa mga ports, no, na doon sa mga kasi sabi nila mahal ang ice kaya hindi namin pwedeng taasan ng sobra-sobra yung bili namin sa inyo na na isda dahil
mahal din ang ice, mahal ang transportation, kasi gumagamit din ng mga fish car, mahal din ang crudo, apektado talaga. Kaya may food security at livelihood challenge or issue tayo ngayon.